na ng mahal na presyo ng mga bilihin at puksayin ng smuggling at mga nandaraya sa buwis. Yan pong direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos kay bagong Finance Secretary Ralph Recto. Malaking hamon din daw na haharapin ni Recto ang lumulobong utang ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos, formal nang nanumpa kanina si House Deputy Speaker at dating Senador Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Kasama niya sa oath-taking ang kanyang asawang si Vilma Santos Recto at anak nilang si Ryan. Kasama niyang nanumpa ang negosyanteng si Frederick Go bilang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Ayon sa Pangulo, matagal-tagal din niyang niligawan si Recto na tanggapin ang posisyon. Inaasahan daw niyang magagamit ni Recto ang impluwensya sa Kongreso at Senado para isulong ang mga panukalang makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Direktiba sa kanya ng Pangulo, pangunahan ang paglaban sa smuggling at mga nandaraya sa buwis. Gayon din ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. He will continue to help devise strategies that will tame inflation through a basket of responses ranging from plugging supply gaps to injecting non-monetary measures so that prices will be stable. Bukod sa pagiging kongresista at senador, naging dating kalihim din ng National Economic and Development Authority o NEDA si Recto at naging author ng batas sa value-added tax. Pinalitan ni Recto si dating Secretary Benjamin Diokno na pinili raw bumalik sa Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas. I asked Secretary Ben Diokno if he would like to join the Maharlika Investment Fund and the management of that. But he begged off, saying that this is the investment fund, a sovereign fund, is not with what he feels is a specialty of his. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Diokno na proud siya na iiwan niyang nasa mas maayos na lagay ang ekonomiya ng bansa at ang Department of Finance kumpara sa naabutan niya noong 2022. Suportado ng kanyang mga kapartido sa Nationalista Party ang pagkakatalaga kay Recto. Ayon sa spokesperson nito na si Representative Camille Villar, wala silang duda na kayang madala ni Recto ang bansa sa tinatawag na fiscal prosperity. Pati ang Philippine Chamber of Commerce and Industry naniniwalang nararapat na maging Finance Secretary si Recto dahil sa kanyang malawak na karanasan at kakayahan. Para sa dating presidente ng PCCI na si George Barcelon, isa raw sa mga malaking hamon na kakaharapin ni Recto ay ang lumolobong utang ng Pilipinas. It's a challenging position considering that we have one of the highest debt to GDP. Our debt has been increasing quite substantially. We're almost 14.7 trillion, and by the end of 2024, it's expected to be about almost 16 trillion. So that's a challenge because as finance, he has the responsibility of making the coffers of the government enough to service. Magiging pansamantalang caretaker ng 6th District ng Batangas sa Speaker Martin Romualdez habang wala pang humahalili sa naiwang posisyon ni Recto. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.